Today is September 4, about 8 o'clock in the morning. I just arrived dito sa Manila in my room. So technically, something happened that I misunderstood how the immigration in Indonesia works. So pumasok ako ng A1 visa sa Indonesia kasama nila mama about August 6. So technically, pag A1 visa ka, it's a free visa for ASEAN countries like us, or granted ka ng 30 days free visa. I was planning to stay in Bali sana for about two months to finish my job, my work on the side para madaliin yung mga trabaho na naiwan ko for 2025. Unfortunately, didn't happen and goes as well. Ang kala ko ang free visa is you can buy another visa to extend for 30 days, which is hindi siya ganon. So if you enter in Indonesia as A1 visa for ASEAN country like us, you have to leave the country. You cannot extend. So basically, ang mangyayari is either I have to exit whatever country, well, the closest that all the travelers like me think of is going to Kuala Lumpur, go back and forth. But it was too late when I found out na hindi pala talaga siya pwedeng i-extend. So since pag kinumpute ko yung budget ko for the whole trip until October, so hindi siya possible. And the only way I have is to exit going back home. So now it's September 4. It was the last day of my 30 days visa in Indonesia. But still, thank you so much, Indonesia. Makasih. Especially Bali. Bali was my second home. Never naman akong umiyak ng solo travel ako. Tapos pag umuwi, I'm always fulfilled. But Bali is a special place for me. Siguro hindi naiintindihan ng maraming tao. Pero I feel like me. I feel free. I feel like I owe myself a lot na maging kung sino ako, na makakilala na maraming tao, kaibigan nila, matuto din sa kanila, mga ganung bagay. At syempre, I cannot deny the fact that Bali is an open culture, especially for us travelers, and especially with me as transgender woman. That's something that I cannot able to have a decent or proper date here in my country, sa sarili kong bansa, sa Pilipinas. So, ayun, something happened na basta hindi ko masasabing na in love or what, pero may nakilala kasi ko doon. Tapos he gave me with all the respect, he gave me his kindness, pagiging gentleman. Tapos tinulungan niya ako na may sakit ako, gumawa siya ng maraming good deed for me. Something that parang hindi siya friendship yung pinapakita. Siyempre, tao lang. Tagal ko nung single, ganito pa yung sitwasyon ko. Medyo, syempre, admittedly malungkot pagka lagi mag-isa. And then, I work like a dog, day and night. Sabi nga, and I never had off. Then, of course, magkaroon ka ng ganung pagkakataon na lumigaya sa konting saglit ng buhay mo. Parang, iba yung pakiramdam. You feel special. And ayoko sana siyang i-end kasi magstay pa siya doon. Ako, I have to go kasi nga lapse na yung visa ko. So, kailangan akong umuwi. Wala akong choice. Hindi natupad yung bala ko na at least bigyan ng chance yung sarili ko sa kanya ng kahit isa pang buwan. Kaya natouch ako doon sa mga kaibigan ko nag-concern. Lalo ng mga Indonesian kong friends, si Luna, si Maju, tsaka yung driver ng Balikab na nagpalakas sa loob ko. Sobrang emotional kasi. Kasi ayoko pang umuwi. Kasi natagpo ako yung sarili ko kahit saglit. Hindi naman sa hindi ka masaya sa Pilipinas, pero iba yung may buhay ka ng sarili. Iba yung may makasama ka ibang tao na hindi mo alam na ba't may ganun pala na may nagkikare pala sa'yo. Not just yourself, na syempre pagbaba yung sarili mo,
naalagaan mo sarili mo. Pero yung makatanggap kasi ba tao? At tagal ng panahon kong hindi naramdaman. Nung naramdaman ko to sa tao. Hindi lang naman yun yung bagay na syempre iniiyak ko. Maraming bagay na marami pa sana pagkakataon na napalagpas ko sa bali or mga pagkakataon na hinahanap ko pa na questionable sa buhay ko. Hanggang saan yung kaya ko? Hanggang saan yung saya na mabuhay ka na mag-isa kahit pa paano. Pero syempre mamimiss ko yung mga taong nagtrata sa akin na mga ganun. Noong panahon walang-wala ka ganyan. Simple lang kayo, nasa hostel lang kayo lahat. Nagkwekwentuhan, kahit nag-iisang beer lang. Kaya thankful din ako sa mga tao na nakilala ko sa hostel. Dati, hindi ako nag-hostel, pero ngayon, hostel for me is one of the best experience sa lahat na nangyari dun sa trip na to. Ayun, mahirap ma-in love pagka nagta-travel ka, yun naman lagi nilang sinasabi. Pero mapipigilan mo ba, diba? Pipigilan mo ba pagka may naramdaman ka na maganda? Na parang lutang ka na eh, alam mo yun. Gusto mo lang siyang tingnan. Hinahanap mo yung araw-araw niyang tawa. Yung mga kwento niya, yung mga tanong niya sa'yo na interesado siya. Ngayon, wala na. Wala nang ganun. And I don't know why I feel this way. If I could, I'd change, believe Iyak ako na iyak kagabi pa. Ay, hirap. and I know that you feel the same. Is it too late for saving? Oh, here I go again. 'Cause I give anything just to be with you again, but it's not the right time. Di lahat ng panahon Give anything just o lahat ng trip nag-end sa masaya. Nagsimulang masaya. Pero natapos ng malungkot. It might never be the right time, and that's the hardest part of it. It'll never be the right time. Will it?